Magandang hapon po sa bawat isa. Praise the Lord po at tayo po ay nandito po muli sa Rema Fields Live. Ilang weeks na lang po magka-camping na. Parang meron na lang po tayong 2 weeks mahigit or wala na po. Magka-camping na. Excited na po bang bawat isa? Yan. May kanya-kanya po tayong preparation sa bawat outreaches po natin. Karamihan po sa atin ay nagpa-fundraising. Amen. Kung ano-ano po yung mga tinitinda po natin, di ba po? Bigla na lang ang daming nag-message sa atin kasi nag-aalok ng fundraising. Pero ang ginagawa po natin ay nagtutulungan naman po tayo para sa gastusin po ng bawat simbahan po natin. Ayan po. Ayan. Sa nalalapit po na believers camp po natin, ayun po ay pagtitipon nating mga magkakapatid sa kay Kristo. Ito po yung pagtitipon nating mga believers. Pag sinabing believers po, no, ito yung pamilya na tayo. Walang baguhan. Baga po pag nandun ka kapag sarili mong bahay, para pong yung kampante ka, komportable ka na magtaas ng paa, men po, na gawin ang gusto mo. Yan, kapag ito sa believers camp, komportable tayo na mag-worship tayo na hindi natin titignan na baka may nawirdohan sa atin. No? Ito pong believers camp ay malaya tayo makakapagpuri sa Panginoon at malaya nating may express yung manifestation ng Holy Spirit po sa atin. Amen. Isang review lang po na ito po ay nung nakaraan, nung believers camp last year. Tinuruan po tayo ni Pastor Boy kung paano humingi sa Panginoon. Ang isa ditong sinabi niya na mag-demand ka para supplyan ka. Sabi niya po dito, God will supply all of your needs. O yung needs na yun, ito po yung demand. Hindi lang po ito yung kapag sinabi pong needs, kailangan ngayon na. Tama po. Kailangan mo ngayon na. Kaya kailangan mong mag-demand sa Panginoon. Kailangan mong pilitin. Diba yung tinuturo po sa atin ni Pastor Boy, parang every Sunday po na kailangan natin meron tayong pagpupumilit. Pipilitin mo ang Diyos na ibigay yung kailangan mo. Mag-demand ka para supplyan ka. Walang mali sa anak ng Diyos na demanding. Amen? Kasi, ayun po yung faith natin na dinidemand natin sa Panginoon na ibigay yung kailangan natin. Sa ngayon po, ano po ba ang kailangan natin? Pangbayad sa comfy. Ano pa po? Transpo. Tama po. Ngayon, dati po, yung kapag camping po, no, talagang tinatawid natin. Hanggang ngayon naman po, tinatawid natin yung mga membro natin. Pero, ngayon po dahil believers camp, pakisabi po sa sarili, pakisabi po sa katabi, wag na tayong magpabuhat sa kanila, pastor. At sa mga workers. Kasi ito po yung believers camp, manghingi ka sa Panginoon. Amen. Sa Diyos po tayo manghihingi. Mag-demand ka sa Panginoon ng kailangan mo. Kung kailangan mo ng pang-comfy, mag-demand ka sa Panginoon. Kailangan mo ng pang-transpo, mag-demand ka sa Panginoon. Kung gusto mo mag-camping na hindi lang yung dala mo, hindi lang yung pang-comfy at pang-bayad sa transpo, mag-demand ka sa Panginoon para sa pocket money. Amen. Walang masama sa mga Kristiyanong nanghihingi sa Panginoon. Kasi ayun ang gusto ng Diyos sa atin, na humihingi tayo sa Kanya. Amen po. Ngayon, ito nga, humihingi tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po, kailangan din kasi natin ng aksyon. Kaya po tayo nagpa-fundraising. Pero kung hindi po natin yan inilalapit sa Panginoon, wala pong mangyayari. Amen. Ngayon, dahil itong camping po natin ay nagaganap yearly. Ilang beses po tayo nagka-camping, 3 times a year po tayo nagka-camping, di ba po? Ang isa ay summer camp,
isa ay mid-year, ngayon po ay Believers Camp. Believers Camp, in-expect po ang bawat isa sa atin na gagamitin po natin yung faith po natin. Ngayon, hindi lang po kasi kadalasan na naging problema ngayon ay mataas ang camp fee. Tama po. Inaabot ng, hindi tulad ng summer camp at mid-year camp, hindi gaanong mataas yung babayaran eh. Depende na lang po sa pamasahe, depende sa layo. Tama po. Kami dito medyo malayo, kaya medyo mahal ang pamasahe po namin. Mas malaki pa kaysa sa camp fee. Ngayon, ang ano po natin dito, alam natin na yearly ginaganap ang camping. Kaya ang kailangan po natin dito, bago pa lang po mag-camping ay dapat nag-iipon din po tayo. Amen. Hindi yung pagdating po ng camping, sasabihin po natin, yung malapit na mag-camping, sabihin natin, ay sana makasama ako sa camp. Ay sana may pambayad ako. Bilang Kristiyano, bilang mga miyembro ng simbahang ito na laging sumasama ng camp, kailangan po ito ay part na ng buhay natin, binabudgetan po natin to, at isa pa, pinag-faith po natin ito malayo pa lang. Amen. Para kapag malapit na yung camping, hindi ka na magdadalawang isip kung makakasama ka o hindi. Ang problema, hindi ka makakasama kasi walang pambayad. Ilang taon na po ba tayong nagka-camping? Ngayon, ang kailangan po natin dito ay una, mag-demand ka. Mag-demand ka sa Panginoon na kailangan mo to, mag-demand ka. At ang next po dito ay umaksyon ka. Kasi sasabihin din sa'yo ng Panginoon, kapag nag-demand ka, nanghingi ka sa Kanya, sasabihin din sa'yo ng Panginoon kung ano ang gagawin, kung saan mo kukunin. Yung pre-provide niya na po pero sasabihin sa'yo ng Panginoon, paano mo makukuha? Doon na po tayo papasok sa action po natin. Dito po sa ang Panginoon ay nagbibigay siya ng kasagutan. Sabi niya po dito, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng number 1, inward witness. Amen. Number 2, inward voice. Dati nung umpisa po tayong tinatopic natin to, inward witness, inward voice. Ano kayang pinagkaiba nitong dalawang to? Nalilito ako nito dati, inward witness, inward voice. Ano kaya ito? Alam niyo po, itong yung inward witness, ito po kasi yung kutob. Amen? Mangungusap sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kutob. Paano yan? Unbeliever pa po tayo, meron na tayong, may mga kutob na tayo. Pero alam niyo, mas accurate. Mas accurate po yung kutob natin ngayon na nasa atin na yung Holy Spirit. At dito niya tayo minsan kinakausap sa inward witness. At ang number 2 po dito, ito po yung inward voice. And ito yung nasa loob mo na parang merong bumubulong, may nagsasabi sa'yo. Amen. Alam nyo, ma-distinguish naman po natin kung ito bang inward voice na ito ay galing sa sarili mo, o galing sa Diyos, o galing sa kung saan man. Ma-distinguish po natin to kasi maninaw po to halimbawa, nag-worker ka at biglang may bumubulong sa'yo, huwag ka nang mag-worker. Malalaman mo naman po yan, kanino ba galing yan? Amen. Kapag ang binubulong sa'yo ay alam mong taliwas doon sa unang sinabi sa'yo ng Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Malalaman po natin to na itong inward voice ay galing po sa loob natin, merong boses na magsasalita sa'yo. Amen. Dito tayo kakausapin ng Panginoon. At ang next po dito ay ang voice of the Spirit. Meron ditong sinabi si Pastor Boy na voice of the Spirit, na ang sabi niya dito ay may something sa number 3 na ginagamit ng Diyos. May time na gagamitin ng Holy Spirit, yung voice of the Holy Spirit, yung mga bagay na to. Tulad po nito, yung gospel. Minsan ginagamit niya yung salita ng Diyos para ikaw ay kausapin. Ang Holy Spirit ay nangungusap sa magitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po kapag hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, paano kakakausapin ng Holy Spirit?
paano mo maririnig ang voice of the Holy Spirit. Kaya kailangan po nating magbasa po palagi ng Bible. At ang ano po dito ay minsan ginagamit din po ng Diyos, yung number 4, ginagamit niya yung tao, yung prophecy. Ngayon, ito pong prophecy ay kadalasan sabi po dito, ito yung tongues and interpretation, word of wisdom, word of knowledge. Ginagamit tong prophecy is para to confirm lang. To confirm, ibig sabihin ay hindi na po natin kailangan na kapag may nag-prophesy sa akin, saka lang ako maniniwala. Alam nyo, ito po yung confirmation. Unang-una yan, sinabi na yan sa'yo. Ikaw ang unang kakausapin ng Diyos. Sa'yo niya mismo unang idadaan yung sagot niya. Amen? Yung mga tinatanong natin, sa atin niya mismo idadaan yan. Ang problema, kaya siya gumagamit ng mga propeta. Noong panahon po kasi ng Old Testament, kailangan talaga ng propeta kasi wala pa yung Holy Spirit noon. Bali, itong mga propeta, hari, pari, sila pa lang po yung mga nilulukuban ng Holy Spirit. Pero ngayon, lahat ng mga Kristiyano ay pinagkalooban na ng Holy Spirit. Kaya, no need na para sa hintayin natin yung may lumitaw na propeta para malaman ko ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Ipapaalam na sa'yo ng Diyos yung kalooban niya sa'yo. Pero bakit may mga propeta pa rin? Bakit minsan kailangan nating makinig sa mga propeta? Bakit ganun? Una, pwede pong hindi pa talaga tayo matured, pwedeng baguhan ka pa lang, kaya ginagamit ng Diyos yung mga tao sa paligid mo tulad ng pastor mo, ng mga workers, or nung mas matured sa'yo spiritually. Ito po, pipiliin po natin yung mga papakinggan po natin. Amen? Kung ang palagi mong pinapakinggan ay yung mga nag-backslide, excuse me po, yung mga umalis sa ministry, alam niyo po, kailangan po kasi nating piliin na napakinggan dahil dito din mangungusap ang Holy Spirit po sa atin. Yung mas matured po sa atin spiritually. Minsan gumagamit ang Diyos ng tao dahil sabi din po dito ni Pastor Boy, yan, sinasabi ng Diyos sa ibang tao dahil ayaw mong pansinin. May time talaga na sinabi na sa'yo ng Diyos pero hindi mo pinapansin. Alam niyo, naalala ko po dati, nararamdaman ko po na tinawag ako ng Diyos na maglingkod. And sa mga nakakilala po sa akin, nag-worker na po ako dati, at uminto po ako dahil sabi ko, tinawag akong mag-aral at magsuporta sa simbahan. Ayan, ang dami kong pangarap. Pero palaging sinasabi sa akin ng pastor ko na tinawag kang magpastor, tinawag kang mag-full time. Alam niyo, hindi ako naniniwala. Tinatanggihan ko, sabi ko, hindi ako tinawag dyan. Marami akong pangarap eh. Hindi ako tinawag dyan. Paulit-ulit na tinatanggihan ko, kahit alam ko naman sa loob ko at kino-confirm ng mga tao sa paligid ko. Pero dahil nga mayroon pa akong pangarap, hindi ko pinapakinggan yun hanggang sa one time narinig ko si Pastor Boy dahil hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila na tinawag ako. Hanggang sa one time, hindi ko po maalala kung anong camping po ito, na ang sabi sa akin ni Pastor Boy ay naaamoy ko sa iyo ang pagiging worker. Sabi ko, ano kayang amoy ng worker? Amoy araw kaya. Yun yung salitang yun ay tumatak sa akin. Nag-aaral pa rin po ako noon. Kaya tumatak po sa akin yun. Hanggang sa sinabi ko sa sarili ko, ayoko nang lumaban, ayoko nang tumakbo, ayoko nang tumakas. Ito yung calling ko, tatanggapin ko yung calling ko. Ano po nangyari? Nandito po ako ngayon, ginaganap ang calling ng Panginoon. Dahil ito po yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, mangusap ang Diyos sa'yo sa inward witness, inward voice, voice of the Spirit, at gagamit na siya ng tao dahil ayaw mo nang makinig.
Amen. Dahil or ayaw mong tanggapin, ayaw mong pansinin. Amen. Kaya po, kapag may time na sinabihan ka ng ibang tao ng pastor mo na ito yung calling mo, alam mo naman po sa sarili mo yan, na yan ang calling mo. Kino-confirm lang ng Panginoon sa'yo dahil ayaw nating pansinin. So ito po, maging excited lang po tayo sa darating na camping dahil kahit yung Believers Camp, every year po natin yung ginagana, paulit-ulit po yung camping natin, pero every year, hindi po nag-fail ang Holy Spirit na magpakita ng bagong pagkilos niya. Every camp, meron po siyang bagong ginagawa sa atin. Kaya maging excited po tayo at mag-expect po tayo sa camping at wag ka magpapaiwan. Lalo't ikaw ay alam mo may calling ka, may ministry ka, alam mo kailangan mo yan, wag kang magpapaiwan. Kung ang problema mo pang bayad, mag-demand ka sa Panginoon. Amen. Dahil always God will provide. Ilang taon na po tayo nagka-camping, lagi tayong tinatawid ng Panginoon. Yan, praise the Lord po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa oras na ito at ikaw, Panginoon, ng maparangalan. Lord, maraming salamat sa mga taong nakikinig at may kinig pa ng Panginoon. I-provide niyo po yung pang-camping namin, pang-transport. At Lord, ingatan niyo po kami at maging excited kami, Panginoon. Nag-expect kami na magandang gagawin mo sa camping. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuli ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. And praise the Lord po at maraming salamat po sa inyo.